Narito ang unang kabanata ng inyong kwento. Isang beses lang na pagpindot sa remote at gumuho ang lahat ng pinagsamahan nila sa loob ng 10 taon. Nakita ko ang mga mukha ng taksil na asawa at ng ahas na kaibigang nagkunwaring kapatid. Sa harap ng libu-libong tao, hindi luha ang pumatak sa mga mata ko kundi isang malamig at matalim na ngiti. Tapos na ang pagpapanggap. Ngayon oras na para singilin ang lahat ng utang. Pero paano kung ang mismong taong pinagkatiwalaan ko, ang siyang arkitekto ng sarili niyang kapahamakan? Tumitig ako sa maliit na velvet box na nasa ibabaw ng aking mesa. Isang linggo na ang nakalipas mula nang dumating ang package na ito sa Reyes Artisan Fashion, ang kumpanyang binuo ko mula sa wala. Hindi ito para sa akin. Ang nakaukit sa loob ng singsing ay Forever Daniel and Vanessa. Isabella, are you still here? Akala ko ba magdi-dinner tayo? Ang boses ni Daniel ay dumating kasabay ng pagbukas ng pinto. Ang boses na dati ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko ngayon ay parang gasgas na plaka na puno ng kasinungalingan. Pumasok siya sa loob, inaayos ang kanyang kurbata, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagkukunwari. Hindi pa ako tapos, Daniel. Sagot ko, ang boses ko ay kasing kinis ng salamin, walang bahid ng galit o pagdududa. Marami pang dapat ayusin para sa gala sa susunod na buwan. You know how important this merger is for our future. Lumapit siya sa akin, inilagay ang kanyang mga kamay sa aking mga balikat. Ramdam ko ang kanyang pabango, ang amoy na dati ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan, pero ngayon ay nagdudulot ng pandidiri. You work too hard, hon. You look tired. Vanessa told me na ikaw na raw ang bahala sa lahat. Maybe you should let her handle some of the logistics. Nanatili ang aking mga mata sa computer screen, Vanessa. Ang babaeng itinuring kong parang nakababatang kapatid, ang marketing director na pinagkatiwalaan ko ng lahat ng sikreto ko. Ang babaeng nasa loob ng bawat sulok ng aking buhay. Vanessa is very capable, isn't she? Sabi ko, humarap ako sa kanya at ngumiti. Ang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Sige, ibibigay ko sa kanya ang responsibilidad na iyon. After all, she knows your schedule better than anyone, right? Sandaling natigilan si Daniel. Isang kurap lang bago niya binalot ang kanyang mukha ng isang matamis at mapanlinlang na ngiti. What do you mean by that, hon? Of course, she knows my schedule. She's my assistant. Biglang tumunog ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang notification. Napatingin ako roon at kahit nakabaliktad ang screen, kitang-kita ko ang pangalan Vanessa. Hon, kailangan ko lang sagutin to. Urgent work call, pa. Mabilis niyang sabi habang kinukuha ang telepono at lumalabas ng opisina. Hindi ko siya pinigilan. Hindi ako sumunod. Hindi ako umiyak. Sa halip, kinuha ko ang aking sariling cellphone at mabilis na tinipa ang numero ng isang taong hindi ko inakalang tatawagan ko sa ganitong oras. Sofia's boses ko mahinahon at direkta. This is Isabella. Kailangan nating mag-usap tungkol sa divorce papers at kung paano ko unti-unting kukunin ang bawat sentimong kinaltas nila sa kumpanya ko. Habang nagsasalita ako, ang aking kamay ay dahan-dahang gumalaw patungo sa drawer ng aking mesa. Binuksan ko ito at inilabas ang singsing na may nakaukit na Forever Daniel and Vanessa. Hindi ko ito itatapon. Gagamitin ko ito. Ito ang magiging mitya ng apoy na susunog sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Tumalikod ako sa bintana, pinapanood si Daniel. Sa labas ng gusali tumatawa habang nakikipag-usap sa telepono. Sa loob ng aking isip, isang buong plano ang nabubuo. Walang pagmamadali. Walang emosyon. Ang laro ay nagsimula na. At sa oras na ito, hindi na ako ang biktima. Ako na ang magiging tadhana nila. Ngunit bago pa ako makatayo, muling bumukas ang pinto. Si Vanessa ang pumasok, ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. Isabella, are you okay? Narinig ko kay Daniel na mukhang stressed ka raw masyado lately. Maybe it's time you take a break from the company. Tumingin ako sa kanya, ang bawat detalye ng kanyang mukha ay parang isang insulto sa aking katalinuhan. Alam niya ba kung gaano kadali para sa akin? Nawasakin siya sa isang iglap. You're right, Vanessa. Sagot ko, tumayo ako at naglakad palapit sa kanya. Bawat hakbang ko ay puno ng awtoridad. Maybe I should take a break. Pero bago iyon, may kailangan muna tayong ayusin tungkol sa merger na ito.
Gusto ko sa harap ni Daniel malaman mo kung gaano kalaki ang tiwala ko sa inyong dalawa. Nakita ko ang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Isang kislap na hindi niya alam na magiging simula ng kanyang katapusan. Hindi niya alam na ang bawat salitang binibigkas ko ay isang bitag. Ang susunod na hakbang ay magiging napakasakit para sa kanila. At handa na akong panoorin ang kanilang pagbagsak. Ang bawat salita ni Vanessa ay parang dahan-dahang pagdiin ng kutsilyo sa aking balat, ngunit hindi ako gumalaw. Ang nangiti ko ay nanatiling nakadikit sa aking mga labi, isang maskarang gawa sa bakal na hindi kayang basagin ng kanyang mga mapagkunwaring salita. Sa loob ng opisina ang amoy ng kape ay humahalo sa presensya nilang dalawa ni Daniel, isang samahan ng pagkakanulo na pilit nilang itinatago sa ilalim ng profesionalismo. Take a break, Isabella, muling sambit ni Daniel, humakbang siya papalapit at hinawakan ang aking kamay. Ramdam ko ang kanyang pagpigil sa akin isang paraan upang idikta ang aking kilos. You've been working so hard for the gala, nakaka-burnout ang stress. Vanessa is already taking over the marketing and logistics. Hayaan mo na muna siya. Tumitig ako sa mga mata ni Daniel. Nakita ko ang isang pamilyar na kislap ng panlilinlang. Gusto nilang mawala ako sa eksena para malaya nilang maigalaw ang kanilang mga pyesa. Kung dati ay susundin ko ang payo niya dahil sa tiwala, ngayon ay tinitingnan ko ito bilang isang pagkakataon. You're right, Daniel, sagot ko, hinayaan ko ang aking boses na maging malambot at sumusuko. Maybe I am exhausted. Marami rin naman akong inaasikaso sa labas. Sige Vanessa, if you think you can handle the logistics for the gala, then be my guest. I trust you. Nakita ko ang mabilis na pagbabago sa mukha ni Vanessa. Isang panandali ang pagkabigla na napalitan agad ng isang mapang-asar na ngisi. Akala niya ay napadali ang lahat. Akala niya ay nakuha na niya ang lahat ng gusto niya. Are you sure, Isabella? Ayaw ko namang isipin ng mga tao na pinapabayaan mo ang legacy mo. Your concern is touching Vanessa. Tugon ko direkta ang aking tingin sa kanya. Pero mas mahalaga sa akin ang kalusugan ng kumpanya kaysa sa reputasyon ko. Just make sure you get everything right. Hindi ko gugustuhing magkaroon ng kahit anong error sa audit ng gala. Pagkatapos ng maikling pag-uusap na yon, iniwan ko sila sa loob ng opisina. Hindi ako nagtagal. Hindi ako naghanap ng paliwanag. Naglakad ako palabas, ang bawat hakbang ko sa sahig ay tahimik at tiyak. Pagdating ko sa aking sasakyan, kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang numero ni Gabriel Castillo. Nagkita kami sa isang tahimik na cafe sa labas ng lungsod, malayo sa mga mata ng mga tsismosong katrabaho. Si Gabriel, ang pinakamalaking investor ng Reyes Artisan Fashion, ay nakaupo sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay seryoso habang binabasa ang mga dokumentong dinala ko. Isabella, these numbers. Hindi sila tumutugma. Panimula ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. May mga malalaking transfers papunta sa isang account na hindi nakarehistro sa kumpanya. At ang mga invoice para sa materials, it's being redirected to a shell company. Kaya ko ito ipinacheck sa iyo, Gabriel. Sabi ko, ang aking boses ay kalmado kahit ang loob ko ay kumukulo na sa galit. I need to know the extent of the damage. Hindi lang ito basta pagtataksil sa relasyon. Ninanakawan nila ang kumpanya. Daniel is smart, Isabella. Babala ni Gabriel, inilapag niya ang hawak na tablet sa mesa. Kung gagawin natin ito ng mabilis, baka mahalata nila. We need to be careful. Gusto mo bang harapin natin ito ng legal agad? No, may mabilis kong sagot. Kung haharapin natin sila ngayon, makakahanap sila ng paraan para magtago or iligpit ang ebidensya. Gusto ko kapag tinamaan sila, wala na silang kawala. Gusto ko silang panoorin habang unti-unti silang nalulunod sa sarili nilang kasinungalingan. Bumalik ako sa opisina pagkatapos ng aming usapan, puno ng determinasyon. Habang abala ang lahat sa paghahanda para sa gala, ako naman ay tahimik na nag-log in sa main server ng kumpanya gamit ang aking administrative access na hindi nila alam na mayroon pa rin ako. Inisa-isa ko ang mga files. Ang aking mga design ng bawat guhit, bawat tahi, at bawat konsepto na binuo ko sa loob ng 8 taon ay wala na sa database ng Reyes Artisan Fashion. Nag-init ang aking sikmura, ngunit pinilit kong manatiling matatag. Hinanap ko kung saan sila napunta. At doon nakita ko ito. Ang lahat ng aking mga intellectual property ay nailipat na sa ilalim ng pangalang VD Creations.
isang kumpanyang pagmamay-ari ni Vanessa at Daniel. Ang mga disenyo ko ang aking buhay ay ninakaw na nila at ginawa nilang basihan para sa kanilang sariling negosyo na ilalabas nila sa araw mismo ng gala. Pinindot ko ang screen ng aking mga daliri ay bahagyang nanginginig, hindi sa takot, kundi sa purong puot. Wala na silang itinira. Akala nila ay wala na akong laban. Akala nila ay tapos na ang laro. Hindi nila alam na ang bawat pirma nila sa mga dokumentong ito ay ang nagsisilbing lubid na unti-unti nilang ipinupulupot sa sarili nilang mga leeg. Bumukas ang pinto ng opisina. Si Daniel nakasuot ng ngiti na parang walang nangyari. "Hon, are you still here? Akala ko ba nag-take ka na ng break?" Tumingin ako sa kanya, ang screen ng computer ay mabilis kong na-minimize. Hinarap ko siya, ang aking mukha ay isang blankong canvas. "Just finishing some loose ends, Daniel," sagot ko. At sa kauna-unahang pagkakataon, ang ngiti ko ay hindi na peke. Ito ay ngiti ng isang taong alam na ang katapusan ng kalaban ay malapit na. "Loose ends that I promise will be tied very, very soon." Lumapit palalo si Daniel. Ang kanyang mga mata ay nagtangkang sumilip sa monitor ng aking computer, ngunit mabilis kong naisara ang buong programa bago pa man siya makakita ng anumang pamilyar na pangalan. Ang tanging naiwan sa screen ay ang screensaver ng aming wedding photo. Isang perpektong larawan ng isang malaking kasinungalingan. Loose ends, nakunot ang noo niya, tila nagdududa. Ngunit agad ding bumalik ang maamong anyo. "Basta huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo. Baka hindi ka na makapag-ayos para sa gala natin." "Huwag kang mag-alala," sagot ko habang tumatayo. Inayos ko ang mga folder sa aking mesa nang walang anumang panginginig sa aking mga daliri. "Gusto mo ba ng kape? Mukhang puyat ka sa dami ng inaasikaso mo para sa kumpanya." "Yes please, black no sugar, ikaw lang ang nakakatimpla ng paborito ko." Malambing niyang sabi, na upo siya sa aking silya at inilapag ang isang manipis na brown envelope sa ibabaw ng aking mesa. Tumalikod ako at naglakad patungo sa maliit na pantry sa loob ng aking opisina. Kumuha ako ng paborito niyang mug. Habang hinahalo ko ang mainit na tubig at kape, tiningnan ko ang sarili ko sa refleksyon ng madilim na bintana. Walang luha, walang bakas ng panghihina. Ang kamay na naghahalo ng kape para sa lalaking sumira sa buhay ko ay kasing tatag ng isang batong hindi kayang tibagin ng alon. Ito ang katahimikan bago ang unos. Pagbalik ko, inilapag ko ang mainit na mug sa kanyang harapan nang maingat upang hindi tumalsik ang likido. Sakto namang umilaw ang kanyang telepono, hudyat ng isang papasok na tawag. Tiningnan niya ito at nakita ko ang mabilis na pag-iba ng kanyang ekspresyon. "I have to take this. Important client." Mabilis niyang palusot, agad siyang tumayo at naglakad palabas ng pinto upang sagutin ang tawag ng walang nakakarinig. Iniwan niya ang brown envelope sa aking mesa nang hindi sinasadya. Hindi ako nag-atubili. Nang masiguro kong nakasara ang pinto, dahan-dahan kong kinuha at binuksan ang envelope. Ang unang pahina ay isang bank statement, isang offshore account na puno ng mga numerong hindi kailanman dumaan sa aming opisyal na audit. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa paghinga ko. Sa ilalim ng mga bank records ay isang pamilyar na blueprint ng disenyo. Ang aking pinakabagong collection, ang Luzon Heritage Line, na dapat ay ilalabas ko pa lamang sa susunod na taon. Sa ibaba ng pahina, naroon ang isang selyo ng paglipat ng karapatan. Nakapangalan sa VD Creations. At sa ibaba nito ang dalawang pirma na nagpapatunay ng buong kasunduan. Ang pirma ni Daniel at ang pirma ni Vanessa Villanueva. Ang matindi kong hinala kani-kanina lang nang silipin ko ang server ay isa na ngayong malamig at konkretong katotohanan na hawak ko mismo. Hindi lang nila ninanakaw ang kasalukuyan ng kumpanya. Ninanakaw nila ang aking kinabukasan. Ang bawat patak ng pawis at luha na inilaan ko para sa mga disenyong ito ay tahimik nilang ibinenta sa isang kumpanyang Ang ingay ng pag-ikot ng hawakan ng pinto ay biglang nagpadagundong sa loob ng aking dibdib. Bumukas ito ng malakas. "Isabella, nakita mo ba ang envelope na..." Inilapag ko riyan, tanong ni Daniel. Ang boses niya ay nagtataglay ng kakaibang kaba at pagmamadali. Ang kanyang mga mata ay dumiretso sa aking mga kamay na kasalukuyang nakapatong sa ibabaw ng mga dokumentong nagpapatunay ng kanyang buong kataksilan. Ang bawat segundo ay tila tumigil.
Ang mga mata ni Daniel ay nakapako sa aking mga kamay, naghahanap ng bakas ng pagkataranta o takot. Ngunit hindi ko ibibigay sa kanya ang kasiyahang iyon. Sa isang maayos at tuloy-tuloy na galaw, inusog ko ang isang blankong folder sa ibabaw ng kanyang mga dokumento, tinakpan ang mga pruweba ng kanyang kataksilan, bago ko dahan-dahang binuhat ang buong tumpok. Ito ba ang hinahanap mo? Malamig kong tanong inaabot ang envelope sa kanya. Ang aking mukha ay nanatiling walang emosyon. Nakapatong sa mga lumang sketches ko. Mabuti na lang at hindi ko na isama sa mga basurang kailangan na nating itapon. Pinagmasdan niya ako ng maigi pilit binabasa kung may nakita ba ako o kung inosente lamang ang aking pahayag. Kinuha niya ang envelope, ang kanyang balikat ay bahagyang bumabatanda ng pagkabawas ng tensyon. Salamat, Hun. Masyado lang atang mahalaga ang mga kontratang ito para sa supplier. I really need to secure this for our future. Ang kapal ng mukha niyang gamitin ang salitang kinabukasan. Tumango lamang ako, hindi na nag-aksaya ng laway para sagutin ang kanyang kasinungalingan. Sa sandaling lumabas siya muli ng opisina, saka lamang ako huminga ng malalim. Ang mga kamay ko na kanina ay kasing tigas ng yelo ngayon, ay kumuyom hanggang sa bumaon ang aking mga kuko sa aking palad. Kailangan ko ng bilisan. Hindi na sapat ang magmasid, oras na para gumawa ng matibay na pader. Kinabukasan ng ulan ay walang tigil sa pagbuhos, tila nakikiramay sa bigat ng mga hakbang ko patungo sa pribadong opisina ni Sofia de la Cruz. Si Sofia ang aking matalik na kaibigan at isa sa mga pinakamahusay na corporate lawyer sa Maynila ay nakaupo sa tapat ko. Sa kanyang tabi ay si Gabriel, ang mukha ay seryoso habang nakikinig sa aking mga natuklasan. Wala nang iyakan o sumbatan, puro solusyon at estratehiya na lamang ang nagaganap sa loob ng kwartong iyon. Matagal na nilang pinaplano ito, mading sabi ni Sofia, habang iniisa-isa ang mga kopya ng dokumentong nakuha ko mula sa opisina. Isabella, hindi lang nila ninakaw ang pera ng kumpanya. Inilipat nila ang intellectual property ng mga pinakamabenta mong disenyo sa VD Creations. Gusto nilang iwan kang walang-wala kapag pumasok na ang foreign investors. Hindi mangyayari iyon, tugon ni Gabriel. Ang kanyang boses ay nagtataglay ng isang tahimik na panganib, isang proteksyon na hindi ko inasahang maramdaman mula sa isang business partner. Mayroon akong nakausap sa accounting department. Isang taong hindi na nakonsensya sa pang-aabuso ni Vanessa at nagbigay sa akin ng tip tungkol sa offshore accounts. They are getting sloppy, Isabella. Confident but sloppy. Isang katanungan ang nabuo sa aking isipan. Sino sa loob ng kumpanya ang lihim na tumutulong sa amin? Sino ang matapang na nag-abot ng impormasyong iyon kay Gabriel? Ngunit bago ko pa man maitanong, inilatag ni Sofia ang isang makapal na folder sa harapan ko. Ito ang ganting habol natin pag-wamp-camp. Paliwanag ng aking abogado, itinituro ang mga bagong papeles na naglalaman ng mga legal na termino. Dahil ikaw ang orihinal na lumikha. At wala silang opisyal na pinapirmahang waiver of moral rights. Mula sa iyo, ang paglipat nila ng pagmamay-ari ay isang malaking pandaraya. Bukod pa rito, irerehistro natin ang lahat ng bagong designs mo na hindi pa nila nakikita sa ilalim ng isang bagong entity na ikaw lang ang may-ari. Kapag inilabas nila ang mga ninakaw na disenyo sa gala, sasampalin natin sila ng patunay ng copyright infringement at corporate fraud sa harap ng mismong investors na gusto nilang akitin. Habang nakikinig ako sa mga plano, hindi ko maiwasang makaramdam ng isang mabilis at mabigat na pagpintig sa aking dibdib. 8 taon ng buhay ko ang inalay ko kay Daniel. 8 taon na naging abo dahil sa kanyang kasakiman. Sa gitna ng aking malalim na pag-iisip, naramdaman ko ang isang mainit na palad na pumatong sa aking nanginginig na kamay. Tumingala ako at sinalubong ang mga mata ni Gabriel. Walang mali siya, walang pagmamalabis, at higit sa lahat walang pagkaawa. Isang simpleng paghawak na nagpapahiwatig na hindi ko kailangang pasanin ang buong mundo ng mag-isa. Nandito lang ako, Isabella. Hinding-hindi kita iiwan sa laban na ito. Mahina ngunit siksik sa katapatan na sabi niya. Tumango ako, pinipigilan ang anumang emosyon na magpabagsak sa aking mga pader. Nagsimula akong pumirma sa mga bagong dokumento. Bawat hagod ng aking bolpen ay isang hakbang papalayo sa aking nakaraan at isang hakbang patungo sa aking paglaya. Ako na ang may hawak ng manibela ngayon.
Gabi na nang makauwi ako sa aming bahay, tahimik ang paligid. Ayon sa huling mensahe ni Daniel, meron siyang mahalagang dinner meeting kasama si Vanessa at ang ilang suppliers, kaya't inaasahan kong madaling araw na siya makakauwi. Kinuha ko ang pagkakataong ito upang ilatag ang mga natitirang papeles ni Sofia sa ibabaw ng malaking dining table. Kailangan kong suriin ang bawat detalye, walang puwang para sa pagkakamali. Inisa-isa ko ang mga listahan ng mga disenyong kailangan kong isecure, abalang-abala sa pagmamarka ng mga pahina na naglalaman ng pangalan ng aking magiging bagong imperyo. Ngunit biglang mabasag ang katahimikan ng gabi. Ang pamilyar na tunog ng pag-ikot ng seradura ng pangunahing pinto ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Mabilis at walang pasabi, napatayo ako mula sa aking kinauupuan. Hindi dapat uuwi si Daniel ng ganito kaaga. At batay sa bigat ng mga hakbang na pumapasok sa pasilyo, alam kong papunta siya ng direkta sa kinaroroonan ko. Ang mga papeles na naglalaman ng plano ng aking pagganti, pati na ang mga ebidensya ng kanyang pagnanakaw, ay nakakalat pa sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng hapagkainan at wala na akong sapat na oras upang itago ang lahat ng ito. Ang bawat hakbang na papalapit sa kinaroroonan ko ay tila mabibigat na bato na ibinabagsak sa makinis na sahig ng pasilyo. Walang oras para mag-isip, tanging mabilis na kilos lamang ang aking naging sandata. Sa isang iglap, hinablot ko ang malaking sketchbook ng mga lumang disenyo at isang makapal na patong ng mga fabric swatches. Mabilis ngunit maingat kong itinabo ng mga ito sa ibabaw ng mga legal na dokumento mula kay Sofia. Umupo ako, kinuha ang isang lapis at itinuon ang paningin sa blankong papel na tila ba kanina pa ako abala sa pag-iisip ng bagong konsepto. Bumukas ang pinto ng dining area. Hindi si Daniel ang iniluwan nito, kundi ang isang taong mas makamandag pa sa kanya. Si Vanessa. Nakasuot siya ng isang eleganteng pulang damit na alam kong binili gamit ang pera ng aking kumpanya at may bitbit na isang maliit na basket ng mga prutas. Ginamit niya ang spare key na ibinigay ko sa kanya noong panahong itinuturing ko pa siyang isang mapagkakatiwalaang kapatid. Isabella, my gosh, nagtatrabaho ka pa rin? Bungad niya, ang boses ay matinis at nag-uumapaw sa peking pag-aalala. Inilapag niya ang basket sa dulo ng mesa, pilit na sumisilip sa mga ginagawa ko. Sabi ni Daniel, masyado ka raw na stress kahapon. Hindi ako makatulog sa pag-aalala kaya dumaan ako bago umuwi. Hindi nagbago ang ritmo ng aking paghinga. Itinaas ko ang aking paningin at pinagmasdan ang kanyang mukha. Ang bawat kurba ng kanyang ngiti ay nagtataglay ng nakatagong panlilibak. Dati ang nakikita ko lang ay isang kaibigang nagmamalasakit. Ngayon malinaw na sa akin ang anino ng isang ahas na naghihintay ng pagkakataon para tumuklaw. Vanessa, anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? Kalmado kong tanong, inilapag ang lapis at humalokip-kip. Wala pa si Daniel, may meeting daw siya kasama ang ilang suppliers. Isang mabilis na pag-iwas ng tingin ang ginawa ni Vanessa bago siya muling ngumiti. Alam ko kung nasaan si Daniel. At alam ko ring alam niya kung bakit wala ang asawa ko. Nagkukunwari silang hindi magkasama upang hindi ako maghinala. Actually, ikaw talaga ang ipinunta ko rito, ate. Malambing niyang sabi, lumapit siya at hinawakan ang aking balikat. Ang init ng kanyang palad ay nagdulot ng kilabot sa aking balat, ngunit hindi ako umiwas. Look at you, ang laki ng eye bags mo at sobrang putla mo. Masyado mong pinapagod ang sarili mo para sa kumpanya. Kaya siguro madalas kayong mag-away ni Daniel lately. You're neglecting your health and your husband. Ang husay niyang maghabi ng lason sa anyo ng payo. Pinapalabas niya na ako ang may pagkukulang. Pinapalabas niya na ang pagkasira ng aking pamilya ay dahil sa aking ambisyon. Kung ako ang lumang Isabella, baka umiyak na ako at humingi ng tawad. Ngunit ang Isabella na kaharap niya ngayon ay isang pader na yari sa yelo. Ibinaba ko ang aking mga balikat, hinayaan kong lumambot ang aking ekspresyon. Nagsimula na ang aking pag-arte. Siguro nga tama ka, Vanessa. Mahina kong tugon, tila isang babaeng suko na sa pagod at problema. Masyado na akong na-burnout. Gusto ko sanang tutukan ng bagong collection pero hindi ko na yata kaya ang logistics at production para sa gala. Kumislap ang mga mata ni Vanessa. Ang matinding kasakiman ay saglit na sumilip mula sa kanyang maamong maskara. Ito ang hinihintay niya.
Ang pagkakataong makuha ang buong control sa mga operation nang hindi gumagamit ng dahas. Huwag kang mag-alala, andito ako. Mabilis niyang alok umupo siya sa silya sa aking tabi. Let me handle the production lines. Ako na ang makikipag-usap sa mga pabrika at sa mga raw material suppliers. Magpahinga ka na lang. I-enjoy mo ang pagiging misis ni Daniel. Leave the dirty work to me. Tumango ako nang dahan-dahan kinuha ang isang folder na naglalaman ng mga authorization forms para sa production management. Hindi ito ang intellectual property rights na lihim nilang ninakaw, kundi ang kapangyarihan lamang na magdesisyon sa pagbili ng mga materyales. Isang bitag na sinadyang iwan upang makita kung hanggang saan ang kanyang katakawan. Pinirmahan ko ang dokumento nang walang pag-aalinlangan at iniabot ito sa kanya. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata at ngumiti ng buong tamis. Maraming salamat sa pagtulong mo sa akin, Vanessa. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Hinawakan niya ang folder na tila ba ito ay isang gintong korona. Hindi niya napigilan ang pag-arko ng kanyang kilay, isang munting senyales ng pagmamalaki at pagmamaliit sa aking kakayahan. Anything for you, Isabella. Pangako aalagaan ko ang kumpanya at si Daniel na parang sarili kong pamilya. Nang makuha na niya ang kanyang kailangan, hindi na siya nagtagal. Nagpaalam siyang aalis na dahil meron pa siyang kailangang tapusin. Pinanood ko siyang maglakad palabas ng pinto, ang kanyang likuran ay tuwid na tuwid puno ng kumpiyansa. Saan kaya niya gagamitin ang kapangyarihang ibinigay ko? Anong sabotahe ang binabalak niya sa mga materyales ng aking pinakamahalagang koleksyon? Ang mga tanong na iyon ay naglaro sa aking isipan, ngunit hindi ako nakaramdam ng kaba. Bagkus naramdaman ko ang pananabik na makita siyang makulong sa sarili niyang patibong. Pagkalabas niya, mabilis kong kinuha ang aking telepono at binuksan ang application na nakakonekta sa hidden security camera sa aming garahe. Ang malinaw na video ay nagpakita kay Vanessa na naglalakad patungo sa kanyang sasakyan. Huminto siya, inilabas ang kanyang cellphone at may tinawagan. Mula sa audio feed, narinig ko ang kanyang matalim at nagmamalaking boses. Hon, yes, it's me. Panimula niya, ang lambing sa kanyang tono ay nakalaan lamang para sa aking asawa. Naniwala ang tanga, nakuha ko na ang pirma niya para sa production. Isabella has completely fallen into the trap. Pinatay ko ang screen ng aking telepono. Sa loob ng madilim na bahay, isang malamig at walang tunog na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Oo, may isang nahulog sa patibong ngayong gabi at hinding-hindi ako iyon. Lumipas ang ilang araw na tila isang tahimik na dulaan. Bawat kilos, bawat ngiti, bawat matamis na salita ni na Daniel at Vanessa ay bahagi ng isang script na pareho naming kabisado. Ang pinagkaiba lang, hindi nila alam na ako na ang nagdidirekta ng kanilang mga eksena. Umaga noon, maaliwalas ang sikat ng araw na tumatagos sa salamin ng aking opisina nang pumasok si Daniel. May bitbit siyang isang makapal na folder at 2 tasa ng kape. Ang kanyang mukha ay maaliwalas, ang kanyang tindig ay nagpapakita ng labis na kumpiyansa. Inilapag niya ang kape sa aking harapan bago binuksan ang folder. Hon, since pumayag ka na, si Vanessa ang hahawak ng production. I was thinking we should streamline the finances as well. Malambing niyang panimula, ang boses ay parang musika na nagtatago ng patalim. Inusog niya ang isang dokumento patungo sa akin. This is a special power of attorney. Kapag pinirmahan mo ito, ako na ang bahalang pumirma para sa mga bank transfers at investor negotiations. Hindi na kita kailangang abalahin pa, lalo na ngayon na kailangan mo ng pahinga. Tinitigan ko ang papel. Isang dokumento na magbibigay sa kanya ng buong autoridad sa lahat ng pondo ng kumpanya. Kung ako ang lumang Isabella, hindi ako magdadalawang isip na ibibigay ang tiwala ko sa asawang kasama kong bumuo ng lahat ng ito. Ngunit alam ko na ang kanyang balak. Ayon kay Sofia, ang dokumentong ito ang huling hakbang na kailangan ni Daniel upang malayang mailipat ang malaking pondo ng mga investors patungo sa offshore account ng VD Creations. Nag-angat ako ng tingin, ipinakita ang isang bahagyang pagkunot ng noo na nagbabadya ng peking pag-aalinlangan. Full financial control, Daniel. Are you sure? Baka masyadong mabigat ito para sa iyo. At saka joint accounts natin ang nakasalalay dito. Bumuntong hininga si Daniel, isang eksaheradong pagpapakita ng pagkabigo. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa mesa at tinitigan ako ng malalim, ginagamit ang kanyang paboritong sandata, ang panunumbat. Wow! 10 years, Isabella. 10 taon nating itinayo ito
at nagdududa ka pa rin sa akin, I am doing this for us. Para hindi ka na ma-stress. Pero kung tingin mo na nakawan kita, then fine. Huwag mong pirmahan. Let the international investors walk away because my own wife doesn't trust my leadership. Ang pagbaliktad niya sa sitwasyon upang ako ang magmukhang masama ay isang klasikong galawan ng isang manloloko. Imbes na makipagtalo, ibinaba ko ang aking paningin. Kinuha ko ang aking ballpen. Ang marahan at tuloy-tuloy na paghagod ng dulo ng tinta sa magaspang na papel ay ang tanging bumasag sa katahimikan ng silid. Wala siyang ideya na ang mismong pagpirma ko rito ay ang magiging matibay na ebidensya ng grand corporate fraud laban sa kanya. Ang perang kukunin niya ay perang minomonitor ng kumpanya ni Gabriel. Sa paglagda ko, binigyan ko siya ng lubid na ipapangbigti niya sa kanyang sariling leeg. I trust you, Daniel, malamig ngunit kalmadong sagot ko habang ibinabalik sa kanya ang folder para sa kinabukasan natin. Kinuha niya ang dokumento. Ang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata ay hindi niya nagawang itago. Thank you, Hon. I promise this will change our lives. Kinagabihan natagpuan ko ang aking sarili na nakaupo sa isang madilim at pribadong sulok ng isang sikat na fine dining restaurant. Kaharap ko si Gabriel na tahimik na humihigop ng kanyang tsaa. Wala kami roon para mag-date. Naroon kami dahil sa iisang layunin ang magmasid. Sa hindi kalayuan sa gitna ng bulwagan, kung saan nakasentro ang liwanag ng isang malaking chandelier, nakaupo sina Daniel at Vanessa. Sila ay nagdiriwang. Nakita ko ang pag-angat nila ng kanilang mga kopita na naglalaman ng pulang alak. Ang pag-uumpugan ng manipis na salamin ay isang ritual ng kanilang pansamantalang tagumpay. Nagtatawanan sila magkahawak kamay sa ibabaw ng mesa, walang pakialam sa mundong kanilang niloloko. Pinagmasdan ko sila. Walang kirot, walang luhang nagbabadya sa aking mga mata. Ang tanging naramdaman ko ay isang malamig na kasiyahan. Ang alak na iniinom nila ay binili gamit ang perang magdadala sa kanila sa kulungan. Sila ay mga haring nakaupo sa isang tronong gawa sa papel na malapit ng lamunin ng apoy. The international investors are flying in next week para sa gala. Basag ni Gabriel sa aking pag-iisip. Ang kanyang boses ay mahina sapat lang para kami ang makarinig. Isabella, malaking pera ang ipapasok ng foreign firm na iyon. Ano ang plano ni Daniel doon? Hindi ko inalis ang tingin ko sa dalawang taksil habang sumasagot. Gagamitin niya ang perang iyon para punduhan ang VD Creations. Iiwan niya ang Reyes Artisan Fashion na puno ng utang habang siya at si Vanessa ay magtatayo ng bagong imperyo gamit ang mga ninakaw kong disenyo. He's playing a very dangerous game, naiiling na komento ni Gabriel. And he's about to lose, walang gatol kung pagtatapos. Kinabukasan, nagpatawag ng isang executive meeting si Daniel. Lahat ng board of directors kabilang ako at si Vanessa ay naroon sa loob ng malaking conference room. Si Vanessa ay nakaupo sa tabi ni Daniel, ang kanyang postura ay nagmamalaki tila isa na siyang opisyal na reyna ng kumpanya. Nagsalita si Daniel tungkol sa daloy ng programa para sa gabi ng ika-10 anniversary gala. Mula sa catering sa listahan ng mga bisita hanggang sa security. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ay ang kanyang huling anunsyo. For the climax of the night, we will secure the multi-million-dollar merger with our international partners. Formal na pahayag ni Daniel sa harap ng lahat. Lumingon siya kay Vanessa at sa harap ng lahat ng naroon, binigyan niya ito ng isang puno ng pagmamalaking ngiti. And I will officially announce Miss Vanessa Villanueva as our new strategic partner. Siya ang mamumuno sa bagong direksyon ng ating kumpanya patungo sa global market. May iilang nagbulungan sa loob ng kwarto. Ang ilan ay patagong sumulyap sa akin upang makita ang aking reaksyon. Inasahan nilang magwawala ako o kokontrahin ang desisyon. Ngunit nanatili akong tahimik. Nakasandal lamang ako sa aking silya. Ang aking mukha ay tila yalong hindi natitinag ng anumang init ng sitwasyon. Pagkatapos ng pulong, isa-isang lumabas ang mga direktor. Naiwan kaming tatlo sa loob. Tumayo si Daniel at lumapit sa akin, may hawak na isang eleganteng sobre. Iniabot niya ito sa akin. Ang makapal na itim na papel ay may mga gintong letra na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ang imbitasyon para sa gala. You just need to smile and look pretty for the cameras, Hon. Akan. Mahinang sabi ni Daniel, ang kanyang tono
ay may halong pagmamaliit na pilit binalot ng lambing. Hayaan mo na kami ni Vanessa sa stage. You've done enough. Kami na ang bahala sa natitira. Tinanggap ko ang imbitasyon. Ang magaspang na tekstura ng gintong letra ay naramdaman ng aking mga daliri. Tiningnan ko siya pagkatapos ay binalingan ko ng tingin si Vanessa na ngayoy nakatayo sa likuran niya, may suot na matagumpay at mapang-asar na ngisi. Salamat Daniel, kalmado kong sagot, ang boses ko ay walang nikatiting na panginginig. Inipit ko ang imbitasyon sa loob ng aking folder. Sisiguraduhin kong ang gabing iyon ay hinding-hindi ninyo makakalimutan. 2 araw na lamang bago ang pinakahihintay na gala. Ang hangin sa loob ng aking pribadong opisina sa bahay ay tila naging kasing bigat ng mga lihim na itinatago ko. Nakalatag sa ibabaw ng aking mesa ang huling bahagi ng aking armas, mga litrato, bank statements at mga kopya ng kontratang palihim na pinirmahan ni Daniel at Vanessa. Dumating si Gabriel, bitbit ang huling piraso ng puzzle. Ang paglapag ng makapal na folder sa ibabaw ng aking mesa ay nagdala ng pinal na hatol para sa mga taong sumira sa akin. Puno ng seryosong determinasyon ang mukha ni Gabriel habang tinititigan ang mga papeles na naglalaman ng kabuuang halaga ng perang ninakaw ni Daniel mula sa pondo ng mga investors. That is the final nail in their coffin, Isabella, mahinang pahayag ni Gabriel. Ang kanyang boses ay isang matibay na pader ng proteksyon na nagbibigay sa akin ng lakas. Narito rin ang video footage mula sa lobby ng hotel kung saan sila madalas magkita matapos ang oras ng trabaho. The IP addresses from their offshore transfers are also fully documented. Kapag sumabog ito sa gala, walang abogadong makakapagligtas sa kanila. Isang tipid na pagtango ang isinukli ko sa kanya. Hindi ko kailangan ng abogado para sirain sila, Gabriel. Kailangan ko lang ipaalam sa buong mundo kung sino talaga sila. Bago umalis si Gabriel, iniwan niya ang isang sulyap ng paggalang at paghanga. Walang hinihinging kapalit. Walang labis na salita. Sa sandaling sumara ang pinto, nang walang anumang ingay muli akong naiwan sa katahimikan ng silid. Dahan-dahan kong inipon ang lahat ng ebidensya at ipinasok ito sa loob ng isang manipis ngunit matibay na briefcase. Lumapit ako sa gilid ng pader kung saan nakasabit ang isang malaking dibuho ng mga bulaklak. Hinawi ko ito upang ilantad ang isang nakatagong electronic safe na ipinakabit ko kamakailan lamang. Habang inilalagay ko ang briefcase sa loob ng malamig na bakal, naramdaman ko ang isang pambihirang kapayapaan. Ang maayos na pagsara ng mabigat na pinto ng vault at ang pag-ilaw ng maliit na berdeng ilaw nito ay sumimbolo sa pagkakakulong ng tadhana ni Daniel at Vanessa. Ito na ang huling hantungan ng kanilang mga kasinungalingan, naghihintay na lamang ng tamang oras upang pasabugin. Ngunit ang aking panandaliang kapayapaan ay nabasag ng maramdaman ko ang isang kakaibang presensya sa aking likuran. Ang malamig na simoy ng hangin mula sa siwang ng pinto ay sinundan ng isang pamilyar at mapanuring boses. Ang tahimik mo yata nitong mga nakaraang araw, Hontay. Nilingon ko si Daniel, nakasandal siya sa hamba ng pinto, ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang kakaibang uri ng pagdududa. Pinagmasdan niya ang bawat galaw ko, bawat ekspresyon ng aking mukha. Nakasanayan na niya na tuwing may problema kami, ako ang unang naghahanap ng atensyon, ako ang nagtatanong, ako ang nagpapakita ng emosyon or selos. Ang aking biglaang pagiging kalmado at tahimik na pagpayag sa lahat ng gusto niya ay tila nagpalitaw ng malaking kaba sa kanyang dibdib. Marami lang akong iniisip para sa gala, Daniel. Malamig kong sagot, marahan kong ibinalik ang dibuho sa orihinal nitong pwesto upang takpan ang vault. Naglakad ako pabalik sa aking mesa, hindi ipinapakita ang anumang kaba sa aking mga hakbang. Gusto kong maging perpekto ang gabi para sa kumpanya. Lumapit siya, ang bawat hakbang niya ay mabagal, tila isang predatoryong sinusukat ang kanyang biktima. You are too perfect right now, Isabella. Pumayag kang si Vanessa ang humawak ng pinakamalaking event natin. Pumayag kang ibigay sa akin ang full financial control. Hindi ka nagrereklamo. Hindi ka umiiyak. It's making me wonder, ano ang plano mo? Ang kanyang mga mata ay naghanap ng kasagutan sa aking mga mata, ngunit wala siyang nakitang anuman, kundi ang isang malamig na pader ng yelo. Ginamit niya ang kanyang pinakamagaling na panlilinlang
ang magkunwaring biktima ng aking pananahimik. Are you hiding something from me, Honkasi? Kung may problema, we should talk about it. Asawa mo ako, we don't keep secrets from each other, right? Ang kanyang boses ay ginawa niyang malambing puno ng peking pangunawa na nakakadiri kong iisipin ang mga ginagawa niya sa likod ko kasama ng aking kaibigan. Wala akong itinatago na hindi mo pa alam, Daniel. Sagot ko ng direkta sa kanya, ang bawat salita ay may dalawang ibig sabihin na tanging ako lang ang nakakaunawa. Ibinigay ko lang kung ano ang hinihingi mo. Peace of mind. Hindi siya nakumbinsi. Ang kanyang paningin ay lumipat mula sa aking mukha patungo sa dibuho sa pader na kanina ko lamang ginalaw. Isang matalim na hinala ang namuo sa kanyang isipan nang mapansin niyang bahagyang tabingi ang balangkas nito. Mabilis siyang humakbang palapit sa pader, marahas na hinawi ang painting at tumambad sa kanya ang malamig na mukha ng nakasarang vault. Humigpit ang hawak niya sa gilid ng frame. Tumingin siya sa akin, ang kanyang maamong maskara ay tuluyan ng nahulog na palitan ng isang desperadong awtoridad at pangamba. I never noticed this safe before, malamig at mariin niyang sabi. Itinuro niya ang keypad ng vault. Ano ang nasa loob nito, Isabella? Buksan mo. I want the password now. Ang hininga ng nagbabadyang alitan ay pumuno sa apat na sulok ng kwarto, habang ang kanyang nanlilisik at nagdududang mga mata ay naghihintay na madurog ang aking katahimikan. Ang marahas na utos ni Daniel na buksan ang vault ay nanatiling nakasabit sa malamig na hangin ng silid, naghihintay ng aking panginginig o pagsuko. Ngunit walang kahit anong anino ng takot ang dumaan sa aking mukha. Sa halip na makipagtalo, tahimik akong humakbang palapit sa kanya. Ang aking balikat ay bahagyang dumampi sa kanyang braso habang dahan-dahan ko siyang inusog upang makalapit sa pader. Ang mabilis at tiyak na pagtipa ng aking mga daliri sa malamig na keypad ay ang tanging pumuno sa katahimikan. Ang mabigat na bakal na pinto ay dahan-dahang bumukas. Bago pa man maglagalag ang paningin ni Daniel sa loob at makita ang briefcase na naglalaman ng kanyang katapusan, mabilis kong kinuha ang isang manipis na brown envelope na sadyang ipinatong ko sa pinakaibabaw. Marahas ko itong inilapat sa kanyang dibdib, sabay tulak sa pinto ng vault upang tuluyan itong sumara. Buksan mo. Malamig kong utos ang aking mga mata ay direktang nakatitig sa kanyang mga nagdududang mata. Nag-aalangang binuksan ni Daniel ang envelope. Inilabas niya ang mga papel, mga reseta mula sa isang psychiatrist para sa matapang na sleeping pills at anti-anxiety medications. Ang kanyang matapang na tindig ay unti-unting gumuho na palitan ng isang pagkabigla at pagkahiya habang binabasa ang pangalan ng doktor. Isabella, you're taking medications. Mahinang tanong niya, ang boses ay nagtataglay ng pagkagulat na hindi niya napaghandaan. Para makatulog ako sa gabi habang ikaw ay abala sa pag-aalaga sa kumpanya natin, Daniel. Sagot ko, bawat salita ay kasing talim ng yelo na idinidiin sa kanyang balat. Gusto mo bang ipa-frame natin yan para masigurado mong wala akong ibang itinatago sa'yo? O baka gusto mo ring bilangin ang mga tableta para makita mo kung gaano ako ka-stress nitong mga nakaraang buwan? Napaatras si Daniel, ang kanyang kamay ay napahawak sa kanyang noo habang pilit kinakalma ang sarili. Ginamit niya ang kanyang paboritong depensa, ang magmukhang biktima ng sitwasyon. Hon, I'm sorry, masyado lang akong na-pressure sa pagdating ng mga foreign investors para sa gala. I didn't mean to doubt you. Gusto ko lang siguraduhin na maayos ang lahat. Tinanggap ko ang kanyang pilit na paghingi ng tawad nang walang anumang ekspresyon. Hindi ko na kailangang magsalita. Hinayaan ko siyang lunukin ang sarili niyang konsensya at lumabas ng silid na dala ang paniniwalang ako ay isang mahina at dehadong asawa. Ngunit ang kasinungalingang iyon ay mabilis na ginamit ng kanyang kasabwat. Kinaumagahan nakatanggap ako ng isang maikling mensahe mula kay Gabriel. Isang larawan ng isang internal email na ipinadala ni Vanessa sa buong board of directors ng Reyes Artisan Fashion. Ayon sa liham, dahil sa aking lumalalang mental at emotional na kondisyon pa, siya na ang buong hahawak ng lahat ng representasyon sa gala, kabilang ang pagtanggap sa mga international na panauhin. Pinalalabas ni Vanessa na ako ay isang sirang pyesa na kailangan ng itago sa dilim upang hindi makasira sa imahe ng kumpanya. Nais nilang ikulong ako sa sarili kong bahay
habang ninanakaw nila ang entabladong ako ang nagtayo. Tumayo ako sa harap ng aking malaking salamin. Pinagmasdan ko ang sarili ko. Wala na ang babaeng laging nag-aayos para bumagay sa asawa niya. Ang babaeng nakatitig sa akin ngayon ay isang mandirigmang handang bawiin ang kanyang kaharian. Kinuha ko ang isang pambihirang kasuotan. Mula sa aking cabinet isang prototype ng Luzon Heritage suit na kulay malalim na pula sumisimbolo sa lakas at tapang. Maingat kong inayos ang aking buhok at naglagay ng matapang na pulang lipstick. Walang bakas ng sakit. Walang bakas ng kahinaan. Pagkalipas ng isang oras, ang tahimik na lobby ng Reyes Artisan Fashion ay binulabog ng aking pagdating. Ang ritmong nililikha ng matulis na takong ng aking sapatos sa makintab na marmol na sahig ay nagpalingon sa bawat empleyadong madaanan ko. Natigil sila sa kanilang mga ginagawa, ang iba ay napanganga hindi makapaniwala sa nakikita. Ang babaeng inilarawan sa email na may matinding depresyon ay naglalakad ngayon nang may perpektong tindig, tila isang reynang nagbabalik sa kanyang palasyo. Dumiretso ako sa conference room kung saan kasalukuyang nagpapatawag ng huling briefing si Vanessa. Walang katok, walang pasabi, itinulak ko ang malaking pinto na yari sa salamin. Natigil ang pagsasalita ni Vanessa sa unahan. Ang pagmamalaki sa kanyang mukha ay mabilis na natunaw na palitan ng pamumutla habang pinagmamasdan ang aking perpektong pagkakabihis. Ang mga direktor sa paligid ng mesa ay mabilis na nagsipagtayuan bilang paggalang. Good morning everyone! Malamig at formal kong bati, naglakad ako patungo sa dulo ng mesa sa mismong silyang inilaan para sa akin. Ipinatong ko ang aking mga kamay sa sandalan nito at tinitigan si Vanessa na ngayoy halatang nesbyoso. Nabalitaan kong may mga alalahanin kayo tungkol sa aking kalusugan. Gaya ng nakikita ninyo, I have never been better. At bilang tunay na may-ari at pangunahing designer ng kumpanyang ito, ako ang haharap sa mga investors bukas. Hindi nakapagsalita si Vanessa. Ang kanyang mga panga ay umigting pilit na pinipigilan ang galit sa harap ng mga direktor. Tinapos ko ang pulong sa loob lamang ng 10 minuto. Ipinakita sa lahat na hawak ko pa rin ang kapangyarihan at walang sino man ang maaring kumuha nito ng walang pahintulot ko. Nang magsilabasan ang mga tao, naglakad ako patungo sa pribadong washroom ng mga ehekutibo upang maghugas ng kamay. Hindi pa man ako nakakatapos ay sumunod si Vanessa sa loob. Pabalagbag niyang isinara ang pinto tuluyan nang hinubad ang maskara ng pagiging isang mabuting kaibigan. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Isabella? Mariin niyang tanong, ang kanyang boses ay nanginginig sa inis. Wala ka ng lugar sa gala bukas. Ako na ang bagong mukha ng kumpanyang ito. Sinisira mo lang ang plano ni Daniel. Pinunasan ko ang aking mga kamay gamit ang isang malinis na tuwalya. Ang aking mga mata ay nakapako sa kanya sa pamamagitan ng reflection sa salamin. Ang kumpanyang ito ay nakapangalan sa akin, Vanessa. Baka nakakalimutan mo kung sino ang nagbigay sa iyo ng trabaho at kung sino ang nagpapakain sa iyo. Humarap ako sa kanya, ang bawat hakbang ko palapit ay nagpaatras sa kanya patungo sa malamig na pader ng washroom. Nakita ko ang takot na pilit niyang tinatakpan ng pagmamatapang. Subukan mong umattend bukas, Isabella. Banta niya, ang kanyang mga mata ay nalilisik sa desperasyon at purong kasamaan. I swear I will make sure you lose everything left of your dignity. Ipapakita ko sa lahat kung gaano ka kawawa at sisiguraduhin kong sa akin uuwi ang asawa mo sa harap mismo ng mga bisita mo. Ang bawat banta ni Vanessa ay tila mga langaw lamang na dumapo sa aking balikat, madaling itaboy at hindi karapat-dapat pag-aksayahan ng panahon. Pagkalabas ko ng kumpanya, hindi ako umuwi sa bahay na puno ng kasinungalingan ni Daniel. Dumiretso ako sa aking lihim na atelier, ang maliit na espasyong hindi alam ng asawa ko kung saan ang amoy ng tela at sariwang tinta ang tanging bumubuhay sa aking diwa. Dito sa gitna ng mga mannequin at mga telang sutla, naroon ang tunay kong sandata. Isang gown na gawa sa pinong pinya cloth, kulay ginto na tila sinag ng araw sa madaling araw. Hinawakan ko ang tela, ang bawat tahi ay simbolo ng bawat gabi na pinili kong manahimik habang dinudurog nila ang puso ko. Ito ang susuotin ko sa gala. Hindi ito basta damit. Ito ay isang baluti. Tumunog ang aking cellphone sa ibabaw ng mesa. Ang pangalan ni Gabriel ang lumitaw sa screen. Everything is set, Isabella.
Ang boses ni Gabriel ay matatag, puno ng katiyakan na kailangan ko sa sandaling ito. Nakaprogram na ang main server ng ballroom. Ang technical team na kinuha ko ang hahawak ng lahat. No one from Daniel's team can override the sequence once it starts. Are you ready? Hinding-hindi ako naging ganito kahanda sa buong buhay ko, Gabriel. Sagot ko habang tinititigan ang sarili ko sa salamin. Gusto kong makita ng mga investors ng media at ng buong pamilya ni Daniel kung anong klaseng halimaw ang pilit nilang minaliit. Just remember, dagdag ni Gabriel, ang kanyang tono ay lumambot ng bahagya. Whatever happens tomorrow, you are not alone. I'll be in the front row watching you take back what's yours. Pagkatapos ng aming usapan, binalikan ko ang aking mga gamit. Isang maliit na itim na USB drive ang hinawakan ko ng mahigpit. Narito ang lahat ang mga voice recordings ni Vanessa na nagmamayabang tungkol sa pagnanakaw ng designs, ang mga dokumento ng illegal na transfer ng pondo, at ang mga video magpapatunay na ang kanilang relasyon ay higit pa sa professional. Gabi na nang makauwi ako. Nadatnan ko si Daniel sa sala, may hawak na baso ng whiskey. Mukhang balisa siya, marahil ay nabalitaan na niya ang ginawa ko sa opisina kaninang umaga. Isabella, kailangan nating mag-usap. Bungad niya, hindi man lang tumitingin sa akin. Why did you go to the office? Vanessa was hysterical. Sinasabi mo raw na ikaw ang haharap sa investors. We already agreed on this honor para sa ikabubuti mo ito. Lumapit ako sa kanya, hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Inilapag ko ang aking bag sa sofa at tinitigan siya ng diretso. We agreed, o ikaw lang ang nag-decide, Daniel. 10 taon akong sumunod sa lahat ng gusto mo. Pero ang kumpanyang ito ay bunga ng talento ko. Bukas tatayo ako sa stage na iyon bilang ang orihinal na Isabella Reyes. At walang kahit sino, kahit ikaw, ang makakapigil sa akin. Tumayo si Daniel, ang galit ay nagsisimulang sumiklab sa kanyang mga mata. Don't be stubborn, mapapahiya ka lang. Vanessa has everything prepared. If you show up there and make a scene, sisiguraduhin kong wala kang makukuhang kahit isang sentimo sa kumpanyang ito kapag naghiwalay tayo. Isang malamig na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Pera? Akala mo ba pera ang habol ko, Daniel? Sige, subukan mong pigilan ako bukas. Tignan natin kung sino ang huling tatawa. Iniwan ko siyang tulala sa sala. Pumasok ako sa aming kwarto at nilock ang pinto. Inihanda ko ang lahat para sa bukas. Ngunit bago ako makatulog, isang kakaibang tunog ang narinig ko mula sa labas ng bintana. Isang matulis na kalansing, tila may bumato ng maliit na bagay sa salamin. Dahan-dahan kong hinawi ang kurtina. Sa ibaba sa madilim na bahagi ng aming hardin, may isang anino ng tao. Hindi ko maaninag ang muka, pero may hawak itong camera. Isang flash ang kislap na tila kumuha ng litrato ko. Mabilis na nawala ang anino sa dilim ng mga puno. Kinabahan ako pero agad ding kumalma. Sinusubukan nilang takutin ako. Sinusubukan nilang sirain ang konsentrasyon ko. Biglang umilaw muli ang cellphone ko. Isang anonymous message ang dumating. Isang litrato, ang litrato ko ngayon lang habang nakadungaw sa bintana. May kalakip na text. Huling gabi mo na ito, sa palasyong ito, Isabella. Bukas ang basura ay itatapon na kung saan siya nararapat. Hinawakan ko ng mahigpit ang USB drive sa aking palad. Hindi ako matatakot. Ang bawat pagtatangka nilang sirain ako ay lalong nagpapatibay sa aking desisyon. Ang bukas ay hindi lang isang anibersaryo, bukas ang araw ng paghuhukom. Ang bawat hakbang ko sa pulang alpombra ng Grand Ballroom ay tila isang martsa patungo sa digmaan. Ang gintong tela ng aking gown ay kumikinang sa ilalim ng dambuhalang mga chandelier at bawat mata sa loob ng bulwagan ay nakapako sa akin. Hindi ito ang tingin ng awa na inaasahan ni Daniel at Vanessa. Ito ay tingin ng paghanga at pagkilala. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango at alak, ngunit para sa akin ito ang amoy ng paparating na paghuhukom. Nakita ko sila sa gitna ng silid. Si Daniel nakasuot ng kanyang pinakamahal na tuxedo, at si Vanessa, na tila isang reyna sa kanyang itim na lace dress. Magkahawak ang kanilang mga kamay habang nakikipag-usap sa mga dayuhang investor. Nang makita nila ako, sandaling natigilan si Daniel. Ang baso ng champagne sa kanyang kamay ay bahagyang nayanig. Si Vanessa naman ay nagpakawala ng isang matalim na sulyap. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang plastic na ngiti nang mapansin niyang nakatingin ang mga tao.
Isabella, akala ko ay hindi ka na makakarating. Sabi ni Daniel nang makalapit ako. Ang kanyang boses ay pilit na pinapakalma ngunit ramdam ko ang tensyon sa kanyang mga balikat. You look different tonight. Sabi ko sa iyo, Daniel, hindi ko palalampasin ang gabing ito. Sagot ko nang may kasamang malamig na ngiti. Vanessa, ang ganda ng iyong suot. Bagay na bagay sa iyo ang maging anino sa dilim. Namutla si Vanessa, ngunit bago pa siya makasagot, ay lumapit na si Gabriel Castillo. Ang kanyang presensya ay nagdala ng isang hindi nakikitang pader ng proteksyon sa paligid ko. Good evening, everyone! Bati ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa akin nang may malalim na paggalang. Isabella, you look stunning. Handa na ba ang lahat para sa iyong presentasyon? Handang-handa na, Gabriel, tugon ko. Nakita ko ang pagtataka sa mukha ni Daniel. Presentasyon, Isabella, ang agreement natin ay si Vanessa ang haharap sa investors para sa merger announcement. You're just here to support as the founder. The founder who owns 100% of the designs, Daniel. Pagtatama ko sa kanya, ang boses ko ay mahina, ngunit siksik sa autoridad. Huwag kang mag-alala. Ang makikita ninyo sa screen mamaya ay ang katotohanan na matagal na ninyong itinatago. Tumalikod ako bago pa sila makahuma. Naglakad kami ni Gabriel patungo sa aming mesa sa bandang unahan. Ramdam ko ang mga mata ni Daniel at Vanessa na nakatusok sa aking likuran. Alam kong natatakot sila kahit pilit nilang itinatago sa likod ng mga tawa at pakikipag-usap. Nagsimula ang programa. Isa-isang nagsalita ang mga opisyales ng kumpanya. Dumating ang sandaling kailangang umakyat ni Daniel sa entablado upang formal na ipakilala ang merger at si Vanessa bilang bagong strategic partner. Tumayo si Daniel, inayos ang kanyang korbata at mayabang na naglakad patungo sa podium. Ladies and gentlemen, tonight is not just about 10 years of Reyes Artisan Fashion. Simula ni Daniel, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. It is about the future, a future where we expand globally with our new strategic partner, Ms. Vanessa Villanueva, and the brilliant new collection that will redefine Philippine fashion. Ang mas mga tao ay nagpalakpakan. Si Vanessa ay tumayo ng may kasamang malapad ng ngiti, handa nang sumali kay Daniel sa entablado. Ngunit bago pa man siya makahakbang, ang mga ilaw sa ballroom ay biglang namatay. Tanging ang dambuhalang LED screen sa likod ni Daniel ang nanatiling bukas. And now let us see the vision of our new collection, anunsyo ni Daniel Señales para sa technical team na i-play ang video presentation. Ngunit hindi ang mga disenyo ng damit ang lumabas. Ang unang lumitaw sa screen ay isang malinaw na audio wave pattern at ang boses na lumabas sa mga speaker ay hindi ang boses ng narrator. Ito ay ang matinis at nagmamalaking boses ni Vanessa Villanueva mula sa isang pribadong usapan. Naniwala ang tanga. Nakuha ko na ang pirma niya para sa production. Isabella has completely fallen into the trap. Ang buong ballroom ay biglang binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga kristal na baso na kanina ay naguumpugan, ay nanatiling nakahinto sa ere. Nakita ko ang mukha ni Daniel sa ilalim ng liwanag ng screen. Ang kanyang kumpiyansa ay naglaho na palitan ng isang purong takot na ngayon ko palang nakita. Lumingon si Daniel sa screen, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. At doon ang susunod na slide ay hindi na audio. Ito ay isang dokumento, ang bank transfer record ng offshore account ng VD Creations na may malaking pulang marka na nagsasabing fraudulent transfer. Ang bawat tao sa loob ng ballroom ay nagsimulang magbulungan. Ang tensyon ay tila isang kuryente na dumadaloy sa bawat sulok. Tumayo ako mula sa aking silya, dahan-dahan at puno ng dignidad. Ang ginto kong gown ay tila nagliliyab sa gitna ng kadiliman. Ang palabas ay nagsisimula pa lang, Daniel. Bulong ko sa aking sarili habang naglalakad ako patungo sa gitna ng entablado sa ilalim ng mga matang puno ng pagkabigla at kuryosidad. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang tambol ng digmaan na umaalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng bulwagan. Hindi ko inalis ang aking tingin kay Daniel. Ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng kapalaluan ay ngayoy kasing puti na ng telang lino. Ang pawis ay dahan-dahang gumagapang mula sa kanyang noo, bumabakas sa kanyang mamahaling tuxedo. Sa malaking screen sa likuran niya, ang imahe ay nagbago. Hindi na ito mga dokumento. Isang video ang nagsimulang mag-play, malabo ang kuha dahil mula ito sa isang security camera, pero malinaw na malinaw ang mga taong naroon. Si Daniel at Vanessa sa loob ng isang madilim na silid magkayakap, nagtatawanan
habang binibilang ang mga pirasong nanakaw nila mula sa aking mga disenyo. Ang tunog ng kanilang halakhak ay pumuno sa bawat sulok ng ballroom, tila mga tinik na tumutusok sa dangal ni Daniel. "Patayin niyo yan, technical team, shut it down now." Sigaw ni Daniel, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at desperasyon. Lumingon siya sa mga tao, pilit na humahanap ng mga matang maniniwala sa kanya. "Ladies and gentlemen, this is a mistake. Isang paninira ito. Isang malaking sabotahe. Dahan-dahan, akong humakbang paakyat sa entablado. Ang bawat pagtama ng aking takong sa kahoy na sahig ay tila isang hatol na hindi na mababawi. Nang marating ko ang gitna tapat ni Daniel, iniabot sa akin ng isang staff ang mikropono. Hindi ko kailangan ng sigaw. Ang aking katahimikan ang pinakamalakas na ingay sa gabing ito. "Daniel, don't waste your breath." Ang boses ko ay kalmado, malamig, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Tumingin ako sa mga foreign investors na ngayon nakatayo na at puno ng pagkadismaya. Ang nakikita ninyo ay hindi sabotahe. Iyan ang katotohanang matagal ko nang kinikimkim habang pinapanood ko kayong dalawa na unti-unting sinusunog ang kumpanyang ako ang nagtayo. "Isabella, stop this, naguguluhan ka lang, you're sick, remember?" Mabilis na singit ni Vanessa na ngayon nasa paanan na ng entablado, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. Sinubukan niyang umakyat pero hinarangan siya ng mga security guard na kinuha ni Gabriel. "Don't listen to her, she's mentally unstable." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Kinuha ko mula sa aking maliit na bag ang isang asul na folder. "Mentally unstable" o sadyang ayaw niyo lang tanggapin na ang babaeng minaliit ninyo ay ang babaeng tatapos sa inyong dalawa. Iniharap ko ang folder sa mga camera upang makita ng lahat sa screen. "This is the official certification of intellectual property rights." Lahat ng disenyong ipinagmalaki ni na Daniel at Vanessa kanina ay legal na nakapangalan sa akin at sa akin lang. Walang merger na mangyayari dahil ang Reyes Artisan Fashion ay hindi pagmamay-ari ni Daniel Navarro. Siya ay isang empleyado lamang na ngayong gabi ay opisyal kong sinisibak sa pwesto. Narinig ko ang singhap ng mga tao. Ang tunog ng mga kamera na walang tigil sa pagkuha ng litrato ay tila mga kidlat na tumatama kay Daniel. You can't do this, Isabella," utal ni Daniel, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. 10 years, asawa mo ako. Asawat kwine, humakbang ako palapit sa kanya sapat na para maramdaman niya ang lamig ng aking presensya. Ang isang asawa ay hindi nagnanakaw sa sarili niyang pamilya. Ang isang asawa ay hindi nakikipagsabwatan sa ahas para ilubog ang taong nagmahal sa kanya. Inabot ko sa kanya ang isang pirasong papel, ang huling dokumento na magpuputol sa aming ugnayan. "This is a petition for annulment and a formal lawsuit for corporate fraud and estafa. Bukas na bukas, Daniel, hindi lang kumpanya ang mawawala sa iyo. Pati ang pangalang ginamit mo para itago ang iyong baho ay babawiin ko." Hindi na nakahuma si Daniel. Ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas at dahan-dahan siyang napaupo sa sahig ng entablado. Sa harap ng lahat ng taong dati ay tinitingala siya. Si Vanessa naman ay naghi-hysterical na sa ibaba, pilit na nagtatago mula sa mga flash ng camera, ngunit wala na siyang mataguan. Tumingin ako kay Gabriel na nasa front row. Isang tipid na gabi ng pasasalamat ang ibinigay ko sa kanya. Tapos na. Ang 10 taon ng pagtitiis ay natapos sa loob ng 10 minuto ng katotohanan. Naglakad ako pababa ng entablado, ang aking gintong gown ay sumasayad sa sahig ng may dangal. Hindi ako lumingon. Hindi ko tiningnan ang pagbagsak ng lalaking minsan kong minahal. Sa gitna ng kaguluhan ng mga tanong ng media at ng bulungan ng mga tao, naramdaman ko ang isang pambihirang gaan sa aking dibdib. Ngunit bago ko marating ang pinto ng ballroom, isang malakas na tunog ng pagbasag ng kristal ang umalingaw-ngaw. Lumingon ako at nakita ko si Daniel, may hawak na basag na bote ng alak. Ang kanyang mga mata ay puno ng purong kabaluan at desperasyon habang tumatakbo patungo sa akin. Ang matulis at basag na dulo ng bote ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw, tila isang banta ng kamatayan na mabilis na papalapit sa akin. Ngunit bago pa man madampi ang dulo nito sa aking balat, isang matibay na bisig ang humarang sa pagitan namin. Ang tunog ng mabigat na pagbagsak ng katawan sa sahig ay umaling-awngaw sa buong ballroom, si Gabriel. Hindi siya nag-atubili na itaya ang sarili.
Sa isang mabilis na galaw na disarm niya si Daniel at itinulak ito palayo sa akin. Ang bote ng alak ay tumalsik sa gilid, lumikha ng isang tuyot na kalansing sa sahig bago ito tuluyang tumigil sa paanan ng mga nagugulantang na bisita. "Don't you dare touch her, ah." Ang boses ni Gabriel ay mababa, puno ng panganib na tila isang leon na nagbabantay sa kanyang teritoryo. Si Daniel ay nakasubsob sa sahig, ang kanyang tuxedo ay nadumihan na ng natapon na alak. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa purong pagkabaliwan. "Isabella, you ruined me. Ibinigay ko ang lahat para sa kumpanyang ito. Wala kang utang na loob." Humakbang ako palapit sa kanya, hindi pinapansin ang panginginig ng aking paligid. Tumigil ako ilang pulgada lamang mula sa kanya. Tiningnan ko siya mula sa itaas, ang aking mga mata ay walang kahit anong bakas ng awa o galit. Tanging kawalan lamang. "Hindi kita sinira, Daniel." Mahinahon kong sabi, ang boses ko ay kasing lamig ng hangin sa labas. "Sinira mo ang sarili mo noong sandaling inakala mong ang aking katahimikan ay tanda ng aking kahinaan. Ang utang na loob na sinasabi mo, binayaran ko na yan ng 10 taon ng aking buhay na sinayang mo." Sa gilid nakita ko si Vanessa na sinusubukang tumakas sa pamamagitan yung pagpuslit sa likod ng mga kortina. Ngunit huli na siya. Ang malakas na tunog ng mga yabag ng sapatos ng mga pulis ay pumuno sa bulwagan. 4 na opisyal ang mabilis na pinaligiran sila. "Mr. Daniel Navarro and Miss Vanessa Villanueva, you are under arrest for corporate fraud, estafa, and attempted physical injury." Formal na pahayag ng isang opisyal. Ang tunog ng pag-lock ng mga posas ay tila isang pinal na tuldok sa mahabang kabanata ng aking pagdurusa. Nakita ng buong alta sosyedad ng Maynila ang kanilang kahihiyan. Ang hiya na idinulot nila sa akin ay bumalik sa kanila ng 10 ulit. Walang sino man sa mga dati nilang kaibigan ang lumapit para tumulong. Ang bawat isa ay nakatingin ng may pandidiri sa 2 taksil na ngayoy kinakaladkad palabas ng ballroom. "Ate, please, mag-usap tayo." "Don't do this." Sigaw ni Vanessa, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon habang pilit siyang kumakawala sa hawak ng mga pulis. Hindi ko siya nilingon. Para sa akin, ang babaeng iyon ay pumanaw na kasabay ng aking tiwala. Tumingin ako kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong kung maayos lang ba ako. Tumango ako ng dahan-dahan. "I'm okay, Gabriel. Gusto ko nang umalis dito." Lumabas kami ng hotel habang ang mga flash ng camera ng media ay walang tigil sa pagsunod sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko itinatago ang aking muka. Nakatingala ako, ang aking likuran ay tuwid, ang aking dignidad ay buo. Bumalik ako sa aming mansyon. Ang bahay na dati ay itinuturing kong palasyo, pero ngayon ay isa na lamang libingan ng mga alaala. Hindi ako nagdala ng maleta. Dumiretso ako sa aking silid-aralan at kinuha ang tanging bagay na may halaga sa akin, ang aking lumang sketchbook na puno ng mga pangarap bago ko pa makilala si Daniel. Habang pababa ako ng hagdan, tumigil ako sa tapat ng malaking wedding portrait namin sa sala. Pinagmasdan ko ang ngiti ko roon, isang ngiting puno ng pag-asa, ngunit bulag sa katotohanan. Dahan-dahan kong kinuha ang isang pluma sa ibabaw ng mesa at sa isang mabilis na hagod, ginuhit ko ang isang linyang naghihiwalay sa aming dalawa. Ngunit bago ko tuluyang maihakbang ang aking paa palabas ng pinto, tumunog ang telepono sa loob ng bahay. Ang pamilyar na landline. Sa gitna ng dilim at katahimikan, ang tunog nito ay tila isang babala. Sinagot ko ang tawag. Isang boses ng matandang babae, ang narinig ko, ang ina ni Daniel. Ang babaeng laging nagtatanggol sa kanyang anak at laging nagpaparamdam sa akin na hindi ako sapat. "Isabella, ay..." Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at puot. "Akala mo ba ay tapos na ito? Hindi mo alam kung anong pinto ang binuksan mo. Ang pamilya Navarro ay hindi basta-basta nagpapatalo sa isang babaeng tulad mo. May isang bagay kang hindi alam tungkol sa lupang kinatatayuan ng atelier mo at sisiguraduhin kung bago sumikat ang araw, wala ka nang babalikang pangalan." Ibinaba niya ang telepono ng walang pasabi. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng sala, ang sketchbook ay yakap-yakap ko sa aking dibdib. Ang laban ay hindi pa pala tapos. May isa pang sikretong ibinaon ang mga Navarro sa ilalim ng aking mga paa at mukhang balak nilang sunugin ang huling tulay
na nag-uugnay sa akin sa aking kinabukasan. Ang bawat banta ni Doña Elena ay tila hamog na mabilis na naglalaho sa harap ng nagbabadyang sikat ng araw. Hindi ako natulog. Sa halip na mangamba, ginugol ko ang natitirang oras ng gabi sa pag-aayos ng aking mga huling baraha, kasama si Sofia sa pamamagitan ng telepono. Kung inaakala ng pamilya Navarro na meron pa silang natitirang alas, hindi nila alam na matagal ko nang binili ang buong deck ng mga baraha. Pagdating ng alas 5 ng madaling araw, tumigil ang aking sasakyan sa harap ng aking maliit na atelier. Doon sa ilalim ng malamig na liwanag ng mga poste ng ilaw, naghihintay ang isang marangyang itim na sasakyan. Nakatayo sa labas si Doña Elena, ang kanyang mukha ay puno ng puot at pagmamataas, tila ba hawak pa rin niya ang leeg ng aking kapalaran. "You're late, Isabella," bungad niya. Ang boses niya ay kasing talim ng isang lumang pluma. Inilabas niya ang isang dokumento mula sa kanyang mamahaling bag. Ito ang titulo ng lupang kinatatayuan ng atelier na ito. Nakapangalan ito sa pamilya Navarro. Noong pinayagan kang itayo ito rito, it was an act of charity. Ngayong winasak mo ang anak ko, tapos na ang kawanggawa. You have until noon to vacate this place. Huminga ako ng malalim, hinayaan ko ang sariwang hangin ng umaga na pumasok sa aking dibdib. Naglakad ako palapit sa kanya, hindi pinapansin ang kanyang mapanuring tingin. Inabot ko sa kanya ang isang asul na folder na kanina ko pahawak. "Basahin mo muna iyan bago mo ako palayasin, Doña Elena," malamig kong sabi. Nanginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang folder. Sa loob ay hindi titulo ang nakita niya, kundi ang listahan ng mga utang ni Daniel sa iba't ibang bangko na ginamitan niya ng collateral, kabilang na ang lupang ito. Ang bawat pahina ay nagpapakita na ang lupang ipinagmamalaki niya ay isinangla ni Daniel upang punduhan ang kanyang mga illegal na transactions sa VD Creations. The bank was about to foreclose this property 3 months ago. Paliwanag ko, ang boses ko ay walang bahid ng emotion. At dahil ayaw kong mawala ang aking pinaghirapan, binili ko ang lahat ng utang ni Daniel sa pamamagitan ng aking sariling pondo at sa tulong ng Castillo Group. Sa madaling salita, Doña Elena, hindi mo ako mapapalayas dahil ako na ang may-ari ng lupang ito. At ang sasakyang kinatatayuan mo ngayon, kasama rin iyan sa mga ari-ariang kumpiskado na dahil sa mga utang ng anak mo. Namutla ang matanda. Ang kanyang pagmamataas ay gumuho na parang kastilyong buhangin na tinangay ng alon. Napahawak siya sa pinto ng kanyang sasakyan, tila nawalan ng lakas. "Hindi ito maaari. Daniel wouldn't do this to us. Daniel did that to everyone who trusted him." Pagtatapos ko, tinalikuran ko siya at pumasok sa loob ng aking atelier. Narinig ko ang mabilis na pag-alis ng kanyang sasakyan, isang tunog ng pagkatalo na hinding-hindi ko makakalimutan. Lumipas ang 2 taon. Ang Isabella Atelier ay hindi na lamang isang maliit na sungmay. Ito na ang pinaka-prestihiyosong fashion house sa bansa, kilala sa mga disenyong nagpapakita ng tunay na kaluluwa ng Pilipinas. Ang bawat tahi ng aming mga damit ay nagkukwento ng pagbangon at tagumpay. Isang hapon, habang abala ako sa pag-aayos ng mga huling detalye para sa aming global launch, pumasok si Gabriel sa aking workshop. Wala siyang dalang mga papeles o ulat ng kumpanya. Tanging isang bouquet ng mga sariwang bulaklak at ang kanyang pamilyar na ngiti ang kanyang bitbit. "You look inspired today, Pont." Puna niya, tumayo siya sa tabi ng aking mannequin. Dahil sa wakas, Gabriel, hindi na ako gumuguhit para sa ibang tao. Gumuguhit na ako para sa sarili ko, sagot ko habang inilalagay ang huling espile sa isang sutlang tela. Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang aking kamay, pinatigil ako sa aking ginagawa. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay sa akin ng isang uri ng kapayapaan na matagal kong hinanap. Inakay niya ako patungo sa gitna ng silid, kung saan ang liwanag ng papalubog na araw ay nagbibigay ng gintong kulay sa buong paligid. "Isabella, 2 taon na kitang pinapanood na bumuo ng sarili mong mundo." Mahina niyang simula, ang kanyang boses ay puno ng katapatan. "I've seen your strength, your pain, and your brilliance. And every day I find myself admiring you even more." Dahan-dahan siyang lumuhod sa aking harapan. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na kahon. Nang buksan niya ito, tumambad ang isang simpleng singsing na may maliit na diamante, hindi marangya, hindi mapanlinlang, kundi tapat at totoo. "I don't want to save you from your past,"
because you've already saved yourself. Sabi ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig sa akin. I just want to be the one who stands beside you as you write the rest of your story. Isabella Reyes, will you marry me? Naramdaman ko ang pagpintig ng aking puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang malalim at tunay na ligaya. Ang mga alaala ng nakaraan ay naroon pa rin, pero wala na silang kapangyarihang saktan ako. Ngumiti ako sa kanya, ang mga luha sa aking mga mata ay luha ng pasasalamat at bagong pag-asa. Yes, Gabriel. Sagot ko, ang boses ko ay matatag at puno ng pagmamahal. Nang isuot niya ang singsing sa aking daliri, naramdaman ko ang pagsasara ng isang madilim na pinto at ang pagbubukas ng isang bagong mundo. Isang mundo kung saan ang pag-ibig ay hindi pagsuko, kundi isang malayang pagpili ng dalawang taong may respeto sa isa't isa. Ang tunay na kapayapaan ay hindi nakukuha sa paghihiganti. Nakukuha ito sa sandaling ma-realize mo na ang mga taong sumira sa iyo ay wala ng kapangyarihang saktan ka. Kahit sa isip o sa puso mo, ang patawad ay hindi nangangahulugang ibabalik mo sila sa buhay mo. Ito ay ang desisyon na alisin ang kanilang mga pangalan sa listahan ng mga bagay na may kontrol sa iyong emosyon. Ang bulwagan ng bagong tayong Reyes Foundation ay puno ng liwanag at ingay ng mga bata at kababaihang nagnanais na matuto ng sining ng pagtatahi at disenyo. Sa gitna ng dingding, nakasabit ang isang dambuhalang larawan ng aking ina, si Maria Reyes. Siya ang babaeng nagturo sa akin na ang dangal ay hindi nabibili ng mamahaling alahas, kundi ito ay isinusuot sa pamamagitan ng pagtayo ng matuwid sa gitna ng unos. Isabella, handa na ang mga scholars para sa iyong pananalita. Mahinang bulong ni Gabriel habang inilalapag ang kanyang kamay sa aking baywang. Ang kanyang haplos ay nagtataglay ng pamilyar na init na naging kanlungan ko sa nakalipas na 2 taon ng aking pagbangon. Salamat, Gabriel. Susunod na ako. Tugon ko, binigyan ko siya ng isang ngiti na puno ng purong kapayapaan. Bago ako humarap sa mga tao, sandali kong tinitigan ang maliit na kwaderno na hawak ko. Narito ang mga unang guhit ko, ang mga pangarap na minsan kong isinuko para sa isang lalaking inakala kong aking mundo. Kamakailan lang nabalitaan kong pinal na ang hatol ng korte kina Daniel at Vanessa, mga taon ng pagkakakulong dahil sa corporate fraud at pagnanakaw. Nang marinig ko ang balita, walang galit, walang puot, at walang labis na saya sa aking puso. Ang tanging naramdaman ko ay isang malalim na pakiramdam ng kawalan ng pakialam. At doon ko nalaman na sa wakas ganap na akong malaya. Naglakad ako patungo sa harapan ng entablado. Ang mga mata ng mga kabataang babaeng nagmula sa iba't ibang mahihirap na komunidad sa Maynila at mga lalawigan ay nakatitig sa akin ng may pag-asa. Sila ang bagong henerasyon ng mga kababaihang Pilipino na hindi napapayag na maging biktima ng kanilang sitwasyon. Magandang hapon sa inyong lahat. Panimula ko, ang aking boses ay malinaw at umaalingaw-ngaw sa buong silid. Sinasabi ng marami na ang sining ng fashion ay tungkol sa pagpapaganda ng panlabas na anyo. Pero para sa akin, ang bawat tahi, bawat kulay at bawat tela ay isang pahayag ng ating pagkatao. Noong binuo ko ang pundasyong ito, ang tanging layunin ko ay ibahagi ang kakayahang ito sa inyo upang hindi ninyo kailanman maramdaman na kailangan ninyong dumedende sa iba para mabuhay. Huminga ako ng malalim, tinitigan ko ang bawat isa sa kanila. Darating ang panahon na susubukin ang inyong tibay. May mga taong magtatangkang kumuha ng inyong mga pangarap. May mga taong sasabihing hindi ninyo kaya ng mag-isa. Pero tandaan ninyo, ito ang isang babaeng may dangal at may tiwala sa kanyang sariling kakayahan ay hindi kayang ibaba ng kahit sinong manloloko. Ang inyong talento ay sa inyo at walang sino mang may karapatang gawin kayong anino sa sarili ninyong entablado. Ang palakpakan ng mga tao ay pumuno sa silid, isang mainit na tunog ng pagkakaisa at pag-asa na nagpasinghap sa akin ng malalim. Bumalik ako sa aking upuan sa tabi ni Gabriel na agad na kumuha ng aking kamay at piniga ito ng may pagmamahal. Tumingala ako sa larawan ng aking ina at sa unang pagkakataon, naramdaman kong nakangiti rin siya sa akin. Ang aking kwento ay nagsimula sa isang gabi ng kataksilan, ngunit nagtapos ito sa isang umaga ng walang katapusang paglaya. Ang pagkawala ng isang maling pag-ibig ay hindi katapusan ng mundo.
Ito ay ang pagsisimula lamang ng isang mas rukro at makahulugang buhay kapag pinili mong mahalin ang iyong sarili.